The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The Ayan. Muling nagbabalik ang programang Wanna Know. Dito pa rin yan sa Radyo Agri 90.1 Filmec, kasaganaan para sa bayan. Good morning po sa lahat na nakikinig o nakasubaybay sa ating Facebook page at sa ating Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec. Cross-posted po ito sa ating Filmec God Office Facebook page. Kami po ang inyong mga host sa programang ito. Ako po si Alagad Noel mula sa Applied Communication Division. At ako naman po si Alagad Tin mula sa Gender and Development Office. So mula po sa aming programa ay gusto rin po namin ipapatid ang mainit na pagbati sa buong Filmec community na pinangungunahan ng aming Director 4, Dr. Jonicio Alvindia, our Director 3, Sir Joel Dator, our Interim Director for Research and Development and concurrent Gender and Development Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago, and also our Interim Director for Extension Support and Training Services, Sir Elijah Davalo. So, gayon din po yung mga members natin ng GAD Executive Committee sa ating po mga MANCOM at higit po sa lahat sa mga membro ng GAD Technical Working Group sa pangunguna po ng ating GAD Focal Person, Ma'am Besji Magararo. Ayan. At pagbati rin po sa iba pang mga ahensya na nangunguna sa pagpapalaganap ng mga kaalaman tungkol sa gender and development. Also to our fellow Gadvocates and sa my colleagues from the Applied Communication Division and also to our ever-supportive Ma'am Isis Davalos na lagi pong weekly nakasubaybay sa ating programa na Wanna Know. And ayan, syempre gusto ko rin batiin yung aking mga running buddies, no, sa sila Ate Jan, sila Rendel, and si Joffrey, of course. And ikaw, Alagatin, baka meron ka mga gustong batiin? So, ayan, gusto ko lang pong batiin ng belated happy birthday po si Kuya Renz. Ayan, yung blowout mo, Kuya Ware. And happy birthday, Kuya. Belated happy birthday, Kuya Renz. And, ayan, no, before tayo dumako sa ating panibagong usapan, not one, but two topics ang ating pag-uusapan ngayong araw. So, narito si Alagatin upang ibahagi sa atin ang mga detalye ng naging usapan natin sa ating previous episode about RA 11313 Safe Spaces Act o mas kilala rin bilang Bawal Bastos Law. So, ayan na to give us a brief overview of the previous topic nga nung nakaraang episode. Napag-usapan natin yung Republic Act 11313 or yung Safe Spaces Act. So, itong batas na ito ay dinedefine nito kung ano nga ba yung mga gender-based sexual harassment. So, sa streets, public spaces, online, maging sa workplace, and educational or training institutions. Nagbibigay din ito ng protective measures and nagbe-prescribe din ng mga penalties under nung batas na ito. So, itong RA 11313 ay inaprobahan ng Senado sa ikatlong pagbasa noong October 8, 2018 at nilagdaan nga ito bilang batas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong April 17, 2019. So, formal itong naging Republic Act 11313 at nilabas syempre yung kanyang implementing rules and regulations o yung kanyang IRR noong August 2019. So, si Safe Spaces Act ay sinulong ni Senadora Risa Ontiveros bilang isang tugon sa patuloy na lumalalang mga kaso ng gender-based sexual harassment o yung mga GBSH nga na tinatawag natin na hindi saklaw ng mga naunang batas gaya ng RA 7877 or yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995. So, layunin ng batas na to na tiyakin na yung bawat espasyo, so kasama na nga dito yung pampubliko, pribado, or digital, na walang ay ligtas sa mga diskriminasyon sa pananakot o pang-aabuso. Gayon din yung pagbigay ng legal na lunas sa mga biktima. At syempre yung pagtaguyod ng ating gender sensitivity education sa mga paaralan, kumpanya at pamahalaan. So, na-discuss din natin dito yung mga gender-based streets and public spaces, sexual harassment. So, nagbigay na tayo dito ng mga senaryo, no? Ng mga nagaganap na gender-based sexual harassment sa streets, sa
kung saan pa man. And then, nagbigay din tayo dito ng tips kung paano or kung anong pwedeng gawin ng ating mga karadyo kung sila ay nakakaranas ng mga gender-based harassment na ito, no? Or baka personally na-commit nila. So, maging aware sila dun sa, yun nga, nagawa nila unintentional man or... hindi. Ayan. So, sabi ko nga kanina, Alagad Tino, mga karadyo agri, not one, but two topics ang pag-uusapan natin ngayon. At especially ngayong buwan na to, bukod sa sinaselebrate natin or ino-observe natin yung Farm Safety Month, ino-observe din natin ngayong buwan ng August ang National Breastfeeding Awareness Month. So, ano nga ba itong National Breastfeeding Awareness Month? So, ang buwan daw ng pagpapasuso ay pinagdiriwang tuwing Agosto bilang pagkilala sa kahalagahan ng pagpapasuso ng ina sa sanggol. So, sa Pilipinas po ay inilunsad ang Proclamation Number 1113 Series of 1997 na nilagdaan upang palaganapin ang kaalaman at suporta sa breastfeeding. So, yun po yung part 1 ng ating usapan ngayong araw. At sa part 2 naman po ay pag-uusapan naman natin yung 16th anniversary of the Magna Carta of Women. So, every August 14 ay ginugunita po natin ang Magna Carta of Women. At ito nga po ay nilagdaan 16 years ago. Ito po ang Magna Carta of Women ay ang Republic Act 9710 po dito sa ating bansa. So, ang makasaysayang batas na ito ay ipinasa noong 2009 at nagsisilbing pambansang bersyon ng Pilipinas ng UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o yung CEDAW na tinatawag natin. So, layunin po nito na alisin ang diskriminasyon laban sa kababaihan sa pamamagitan ng pagkilala, proteksyon, pagtupad at pagpapalaganap ng kanilang mga karapatan. So, yun po, no? Dalawang topic about National Breastfeeding Awareness Month at 16th anniversary of the Magna Carta of Women. So, stay tuned, mga ka-Radyo Agri, dito sa ating official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec, o kaya naman sa Filmec God Office. Ayan na, to go with our proper discussion para naman sa National Breastfeeding Awareness Month. Ngayon, bakit nga ba natin kailangan pag-usapan kung bakit mahalaga itong pagpapasuso? So, disclaimer lang po, kami ay hindi mga medical experts at ang mga impormasyon na aming ibinabahagi ay layunin lamang na makapagbigay kaalaman. So, ayun na nga, ayon sa World Health Organization or WHO at Department of Health or DOH, ang eksklusibong pagpapasuso sa loob ng unang 6 na buwan ay una, nagbibigay ng kompletong nutrisyon para sa sanggol. Pangalawa, lumalaban sa mga impeksyon at sakit tulad ng pulmonya or pagtatae. Nakakabawas din ito sa panganib ng sudden infant death syndrome. At syempre, meron din ito mga benepisyo tulad ng, benepisyo para to sa mga ina, tulad ng mas mababang tsansa ng pagkakaroon ng cancer sa suso o yung breast cancer, at syempre sa kanilang ovary. And then, mababa din yung posibilidad na magkaroon sila ng type 2 diabetes at postpartum depression. And layunin naman ng campaign na ito, ngayong ino-observe natin itong National Breastfeeding Awareness Month, syempre for education, itong ginagawa natin ngayon, na ipaliwanag natin sa mga ina and syempre sa public na rin yung benepisyo ng pagpapasuso and yung kagandahan nito sa sanggol. And syempre kailangan natin i-normalize ito, no, na kailangan iwaksin natin yung mga stigma na mamaya pag-uusapan natin. So ayun, iwaksi yung mga stigma sa pagpapasuso, especially sa public spaces din. And of course, isinusulong natin yung advokasya na itaguyod yung mga polisiya para sa sapat na maternity leave. Ayan, madidiscuss din natin ito under ng Magna Carta of Women. And yung provision ng mga lactation stations sa mga opisina, especially sa mga working moms, at suporta mula sa mga health worker. And yun nga rin, yung pagkilala, na kilalanin natin yung mga nanay, no, yung mga ina, na sila yung mga tagapag-alaga. And of course, yung mga health workers, mga medical experts, na sila din yung nagsusulong sa benefits o yun nga yung kagandahan ng breastfeeding.
So, nabanggit ko kanina alagad din ng mga karadyo agri, yung mga stigma sa pagpapasuso. So, meron tayong ilang mga statement dito, no, na nakolect natin din, nakalap natin sa available online. So, ayan, sabi dito, mahihirap lang daw yung mga nagpapasuso. So, ang stigma, may paniniwala kasi na ang breastfeeding daw ay para lang sa mga hindi kayang bumili ng formula milk. So, ayun, pero sa katotohanan, yung gatas ng ina, di ba, yun yung mas may kompleto yung nutrition, yun yung may mas protection laban sa sakit kaysa anumang formula na mabibili, no? Especially sa generation ngayon. So, ayun, pinapayo po ng mga doktor na para sa lahat ng sanggol, anuman ang estado sa buhay, breastfeeding pa rin. Tama. Saka meron tayong mga nakikita sa commercial na mga formula milk na may disclaimer doon sa dulo na mas okay pa din talaga yung breastfeeding. Ayun. And next naman is hindi daw sapat yung gatas nila. So, ayun, stigma din na maraming ina yung iniisip agad na kulang yung kanilang gatas. So, kapag umiiyak yung sanggol, yung baby nila. So, ang katotohanan daw noon, ang madalas na pagdede daw ay normal at tumutulong sa pagdami ng gatas. So, yung pag-iyak, hindi naman laging senyales yun na nagugutom na sila. Kasi baka may ibang nararamdaman yung mga bata. Yun lang kasi yung way nila para makipag-communicate sa atin at pag-iyak. So, sa pagpapatuloy, pangatlong stigma natin dito is nakakahiya magpasuso sa publiko. So, ano nga ba yung stigma nito? Yung mga ina ay pinapahiya or tinitingnan ng masama kapag nagpapasuso sa pampublikong lugar. So, ang katotohanan naman yan, ang pagpapasuso ay isang natural na bahagi ng pag-aalaga ng sanggol. So, may batas tayo dyan sa Pilipinas, ito nga yung RA 10028 na nagtatanggol sa karapatan ng mga ina na magpasuso kahit sa pampublikong lugar. Kasi nga, di ba yung mga bata naman minsan, wala rin pinipiling lugar yan kung magugutom or what ano. So, yun lang, yung sana maging normalize din ito na hindi siya dapat kahiyahiyang gawin. Kasi parang natural nga lang, sabi nga niya. Yun nga, yung kailangan natin i-normalize. And siguro din, baka since na-discuss natin sa previous episode natin yung Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law, siguro kaya nagkaroon ng ganong stigma yung mga mother na nagbe-breastfeed. Kasi, ayun nga, public space siya. For example, sa mall, public space. So, ayun, yung mga dumadaan na mga tao, pinagtitinginan, ganun. So, parang may masasabi yung mga tao ganun, bakit sa public space nagpapa-breastfeed, ganun, meron namang meron namang mga lactation station. Pero yun nga, mababanggit natin mamaya na karapatan no ng mga mother, mga breastfeeding moms na mag-breastfeed sila anytime, anywhere. Kasi yun yung right nila, karapatan nila yun. Under nga nitong sinasabi natin dito sa National Breastfeeding Awareness Month. Yes, ayan na. To continue, yung pang-apat natin dito, sinasabi nila na nasisira ang hubog ng katawan sa breastfeeding. So, yung stigma natin dito, iniisip ng ilan na nasisira sa katawan, lalo na sa dibdib, ang pagpapasuso. So, ang katotohanan naman yan, ang pagbabago sa katawan ay bahagi ng pagbubuntis at hindi lang dahil sa breastfeeding. So, sa katunayan, ang pagpapasuso ay may benepisyo din sa kalusugan ng ina tulad ng mas mababang risk ng breast or ovarian cancer. And yun nga din, no, additional information na rin, sa October ay i-observe naman natin yung national observation, yung breast cancer awareness month. So, ayun din siguro yung mga kailangan abangan din ng mga karadyo agri natin sa ating programa na Wanna Know. And next naman ay ang breastfeeding daw ay para lang sa mga stay-at-home mom. So, yun nga. Siguro din kaya yung mga iba nahihiya sila mag-breastfeed in public kasi iniisip nila na dapat sa bahay lang nagbe-breastfeed. So, yun nga, yung stigma dito, ang mga working moms daw ay inaasahang gumamit lang daw ng formula milk. Pero, in reality, pwedeng mag-express ng gatas at ito nga, may batas para sa mga lactation breaks at facilities sa mga workplace. So, dito po sa PhilMec, sa atin pong ahensya, meron tayong dalawang breastfeeding facility. Tama ba ako alagay? So, meron tayong dalawang breastfeeding or lactation station. Ayan.
na accessible po sa ating mga breastfeeding moms. And next naman is yun nga, pag matanda na daw ba yung bata, kailangan na daw bang tigilan yung pagbe-breastfeed. Pero ilang taon ba talaga daw dapat mag-stop yung baby before siya mag-stop mag-breastfeed? So yun nga, ang stigma dito, kinakahiya daw nung ilang mga bata na kinakahiya nung ilang mga ina na nagpapasuso na toddler na naglalakad na yung mga baby nila, pumapasok na sa preschool, ganyan, pero nagbe-breastfeed pa rin. So ayun nga din, nire-recommend po ng World Health Organization ang breastfeeding hanggang 2 taon o higit pa dahil patuloy ito nagbibigay ng nutrisyon at proteksyon. So, ayan after a quick break naman ay pag-uusapan natin ang RA 9710 or yung Magna Carta of Women. So, magbabalik ang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Naririnig on air at napapanood online. Himpilan ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Sa Agri, ikaw ang bida sa paggamit ng agri-makinarya, tamang teknolohiya, balita at impormasyon. Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Kasaganaan para sa bayan. Ayan, kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Ito ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Kami pa rin ang inyong mga kasama sa programang ito. Ako po si Alagad Noel. At ako po si Alagad Tin. Ayan, at kung kayo po ay may mga katanungan o suggestion sa mga napag-usapan namin kanina, ay maaari po kayo mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec, o kaya naman sa Filmec God Office. And kung may na-miss kayo na episode namin, gaya nung talakayan natin sa RA 11313 o Safe Spaces Act, Bawal Bastos Law, you can watch our previous episode or yung mga replay namin sa aming YouTube channel at Radyo Agri 90.1 FM Filmec. And yun, you can also message us sa aming official text hotline 0962-119-7445. Again, it's 0962-119-7445. And yun nga din, paalala lang ulit namin ni Alagadtin sa ating mga karadyo agri na nakasubaybay on air and online na kami po ay hindi legal experts since God-related law yung mga pinag-uusapan natin ngayon, no? So hindi po kami legal experts at ang aming pagtalakay lamang po sa mga paksang ito ay batay lamang sa pampublikong impormasyon at layuning makapagbigay kaalaman. So bilang pagpapatuloy po ng ating usapin, since napag-usapan natin kanina yung National Breastfeeding Awareness Month and related din yung mga napag-usapan natin dito. Actually, madidiscuss natin yung pagbe-breastfeed dito sa ating second or part 2 ng ating discussion about Republic Act number 9710, also known as the Magna Carta of Women. So kung matatandaan nyo po ng mga karadyo agri, ay napag-usapan na rin natin itong Magna Carta of Women. And yun nga, bakit nga ba Magna Carta of Women? Hindi bakit Magna Carta for, hindi Magna Carta on. Ayan. So kung gusto nyo pong malaman, you can visit our YouTube channel yun. Hanapin nyo po yung aming episode tungkol po dun sa topic na yon. So since babalikan lang din natin ito, since ngayong August nga po, August 14 ay ang 16th anniversary ng Magna Carta of Women. So kaya po natin ito pag-uusapan ulit. So para rin sa kaalaman ng ating mga karadyo agri na nakasubaybay on air and online. So ito nga daw pong Magna Carta of Women or Republic Act number 9710 ay na-enact noong August 14, 2009. So ito ay to protect and promote the rights of women in the Philippines. So it serves as the country's national framework for gender equality and women's empowerment. So yan po yung ating advocacy every
March naman po na celebration or observation natin ng National Women's Month. So, ang gender equality and women's empowerment. So, ngayong episode ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang salient features ng mga batas na ito. So, mabilisan lang ito ng Alagad Teen. So, una is yung Comprehensive Anti-Discrimination Provision. So, ito po yung pag-eliminate ng gender-based discrimination. So, siguro no, sa mga nakasubaybay talaga sa ating programa na Wanna Know, ay familiar na sila sa mga gender-based discrimination kasi lagi natin itong nababanggit. And, ayun nga, pinoprohibit o pinagbabawal ng batas na ito yung pagdidiscriminate laban sa mga kababaihan. Whether mapa-employment man yan, education, sa kalusugan, sa mga politics, or other aspects, no. So, under nito yung elimination of gender-based discrimination, nandito din yung mga batas, no, na yun nga nabanggit din natin sa ating previous episode, yung Anti-Sexual Harassment of 1995, yung Republic Act number 6725, or yung batas na nag-a-address sa gender-based discrimination, specifically nga sa workplace, and yung pagbabawal ng sexual harassment. And next naman is yung Labor Code of the Philippines o Presidential Decree number 442 na although hindi naman ito solely focused lang sa women, no, syempre sa mga kalalakihan din, na ine-ensure nito yung pag-protect sa mga workers regardless of gender. So against pa rin ito sa gender-based discrimination in employment, and nagsiset ito ng regulation para sa mga kapakanan ng kababaihan, at yun nga, protection pa rin sa kanilang pagtatrabaho. And next naman is yung equal access to services. So, mandato nito na bigyan yung mga kababaihan ng equal access sa mga services, public man or private, including health, education, and economic opportunities. So, under naman itong equal access to services, nandito yung RA number 10742 o yung Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. So, ine-encourage nito yung pag-promote ng gender equality, particularly sa pagpa-participate, no, ng mga kababaihan sa political. And, ayun nga, ine-empower din nito yung mga youth leaders, including young women, to access political and public services. And, under din nitong equal access to services ay yung Joint Memorandum Circular number 01-2018 issued by the Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Health, and Commission on Human Rights, na ine-ensure naman yung access to social participation and services for women, especially those from marginalized communities, ensuring equal access to education, healthcare, and economic opportunities. And second naman is yung rights to health and reproductive health. So, sa reproductive health rights, meron po tayong batas dito na Republic Act number 10354 or yung the Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. So, kung matatandaan nyo din po mga karadyo Agri Alagad Teen, di ba, meron din tayong child labor law. So, ito din yung pag-responsible parenthood. Siyempre, pag responsible parent ka, hindi mo mapapabayaan yung anak mo, or parang hindi mo siya pipilitin na magtrabaho. So, ayun, parang nalalabag mo yung child labor law in the Philippines. So, ayun, kung na-miss nyo rin po yung episode na yon, ay mapapanood nyo rin po siya sa aming YouTube channel available for replay. And sa tingin ko, available pa rin siya, no, sa ating official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec, o kaya naman sa ating official Facebook page ng Filmec God Office. And yun nga, under pa rin ng rights to health and reproductive health ay yung breastfeeding support. So yun na nga yung related sa ating top usapin sa ating part 1 tungkol sa National Breastfeeding Awareness Month. So, andito po yung RA number 10028 or Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. So, minamandate or inuutos nito yung mga
establishment for breastfeeding station in public spaces. So yun nga no, sa mga mall, siguro no, kung hindi aware yung ating mga karadyo agri, sa mga mall meron silang mga provision ng lactation room. Usually na sa mga before sa hallway ng papasok ng restroom. So usually doon nakapwesto yung mga breastfeeding or lactation station. Pero yun nga nabanggit natin kanina na karapatan no ng mga breastfeeding moms na mag-breastfeed sila anywhere, anytime. And yun na nga din siguro yung layunin natin dito na ipaalam no sa mga nakikinig na kasubaybay on air and online or kung sino man makakapanood ng ating programa ngayon na i-normalize natin yung pagbe-breastfeed kung saan man gusto nung breastfeeding mom. No? Na yun nga, alisin din natin yung stigma na parang nasa-sexualize natin yung mga, simpleng act lang naman siya ng kumbaga pagbibigay ng pagkain sa bata. Ayun, yun nga din. And parang alisin din natin yung ano bang tawag doon? Parang yung sa sarili natin kasi baka ma-violate din natin no or ma-commit natin yung Safe Spaces Act, bawal bastos law, yung parang tingin ka ng tingin no sa yun nga sa pagbe-breastfeed, which is normal naman siya since yun nga breastfeeding mom ka and yung gusto mo lang naman is to provide your baby yung nutrition na kailangan. Tama. And yun nga din, sabi din naman ng DOH na yun, karapatan nga din ng breastfeeding mom na kung saan niya gustong gawin. Yun. So, ayan, next naman natin is alagatin yung sa economic empowerment and protection of women workers. Ayun nga. Sa loob po ng economic empowerment and protection of women workers, so nakalagay dito yung equal pay for equal work. So minamandato din ng RA 9710 yung equal pay for women and men for the same work value. So meron tayong mga additional Republic Act no supporting itong equal pay for equal work. So kasama na natin dyan yung RA 6725 or yung an act strengthening the prohibition on discrimination against women in the workplace. So yung law na to ngayon ay pinapatibay pa niya yung mga existing provision natin by specifically prohibiting or yung pagbabawal nga sa diskriminasyon against nga sa mga kababaihan sa trabaho, particularly nga sa terms ng hiring, promotion, compensation. Sinisigurado din ito na yung mga kababaihan ay hindi sila at disadvantage pagdating sa salary or yung kanilang mga benefits. So in addition, kasama natin dito yung protection of women in the workplace. So yung batas din na ito, yung RA 9710 ay nagbibigay din syempre ng protection for women workers against discrimination, harassment, and violence in the workplace. So na-discuss na nga natin ito, yung Republic Act 11313 or yung Safe Spaces Act. So ito yung ating supporting law pagdating dito sa protection of women in the workplace. So, support for women entrepreneurs. So, ina-encourage din po nito na ang provision ng financial resources and also yung ating mga capacity development activities para sa mga kababaihan na entrepreneur and workers. So, in addition nga po sa RA 9710, meron din po tayong RA number 9501 or yung Magna Carta for Micro, Small, and Medium Enterprises or yung MSMEs. So, in-encourage po nito yung creation nga ng small businesses with a focus on the development of women-owned enterprises. Yun nga, bibigyan din natin sila na access to financial capital, tax incentives, and also yung ating mga government contracts. So, pang-apat po na provision ng Magna Carta of Women is yung protection against violence. So, una na nga po dito yung violence against women or yung mas kilala natin sa acronym na VOW. So, ini-strengthen ng batas na ito yung protection ng mga kababaihan sa lahat ng uri ng violence, including physical, sexual, psychological, and maging yung tinatawag natin na economic violence and domestic abuse. So, meron nga po tayo ding
another law na nagsusupport nito. Ito nga po yung RA 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. So, next po dyan, services for VOW survivors. So, minamandato din ng batas na ito na magkaroon ng assistance pa dun sa mga biktima ng VOW. So, kasama na nga din dito yung shelter, counseling, and legal assistance. So, yun nga, under pa din ito yung RA 11306 or Anti-Sexual Harassment Act. And then, meron ding mga programa, no, yung Department of Social Welfare and Development or DSWD para makatulong sa rehabilitation or yung pag-recover no ng mga biktima nito, no. And share lang natin ano sa ating mga karadyo na si PhilMec po ay tumutulong din po sa isang housing ano, na under ng DSWD. Dito nga po yung Home for Girls na sila po yung kumukop-kop po dun sa mga batang babae na nakaka-experience po ng abuso, maging sa kanilang tahanan, sa kanilang mga kamag-anak. Ano. So, tayong sa PhilMec ay nagbibigay po tayo ng mga assistance or nagbibigay tayo sa kanila ng mga konting mga supplies in order para makatulong naman nga sa kanilang operation, sa pagtulong din nila sa mga batang naka-experience nga ng abuso. No? So, next naman natin dyan, pang-5 is yung women's political and public participation. So, kasama dito yung political rights and representation. So, mandato nito yung pag-promote nga ng partisipasyon ng mga kababaihan sa politika, no? So, maging sa mga government agencies, sa mga third level position. So, specifically sa RA 9710, Section 11A, so, meron ditong gustong gawin si MCW na tumaas sana yung partisipasyon or yung mga kababaihan na nasa third level position sa government para maka-achieve tayo ng 50-50 gender balance within the next 5 years. Pero I think hindi pa siya ganun ka on track kung titingnan natin yung kanilang target kasi Magna Carta of Women is pinasa noong 2009. And then 2025 na, no? So, ano na kaya update pagdating dito, no? So, next naman is yung leadership development natin, yung pagsuporta ngayon sa mga development and leadership programs para sa mga kababaihan. Yun nga, particularly yan sa public service and political roles. So, meron tayong Republic Act 10667 o yung Philippine Development Plan for Women na nagpo-provide ngayon sa mga establishmento ng comprehensive leadership development programs, particularly na nga itong tinatarget yung mga kababaihan at sinisigurado nito na yung mga kababaihan natin ay nabibigyan ng equal access sa public service training and leadership development sa iba't ibang sektor ay na specifically sa political leadership. And pang-anim naman natin is social protection for women. Kasama dito yung social welfare programs na ini-ensure nga na yung mga kababaihan natin ay may access sa social protection programs kagaya ng mga social security, health insurance, and other welfare benefits. So, meron din tayo ditong RA 11223 o yung Universal Healthcare Act. So, next naman yan, nakapaloob pa din sa social protection for women is yung protection for women in crisis situation. So, nagbibigay tayo ng support sa mga kababaihan na apektado ng mga emergencies, disasters, or yung conflicts, yung kagaya ng mga gera, no? Especially ngayon, no, na puro natural calamity gaya ng mga bagyo. So, ito din yung mga isa sa mga batas na maaring makatulong o makapagprotekta sa kanila. Maganda nga din tinitingnan ng government ito, no, kasi syempre yung need naman din ng mga kalalakihan at kababaihan sa ganitong klaseng sitwasyon sa mga emergency ay magkakaiba. So para makagkaroon tayo ng tailor-fit na solusyon or programa para sa bawat isa, no. So meron nga dyan tayong National Disaster Risk Reduction and Management Act, yung RA 10121. Ito naman nga ini-ensure na yung mga kababaihan natin ay syempre prioritize din sila sa mga disaster preparedness and response efforts. So particular na nga dito yung focus natin sa mga gender responsive program. So minamandato din ito na magkaroon tayo ng mga women-centered initiatives sa disaster relief, including economic relief, livelihood restoration, and housing support. So kung mapapansin mo, alagad din ng mga Karadyo Agri, puro Republic Act, tas puro RA number, ganyan. So,
Ayan, muling paalala lang po, alagad din mga Karadyo Agri, na kami po ay hindi legal experts at ang layo din lamang po ng aming programa na Wanna Know ay makapagbigay kaalaman at batay lamang po ito sa aming mga nakalap na pampublikong impormasyon. And so, ayun po, no, bilang pagpapatuloy ng ating pag-usapin sa Magna Carta of Women, kung ano nga ba yung salient features na ito, nandito rin yung access to education and training na nadidiscuss or nababanggit nga natin sa mga previous episode natin, no, na mas limited yung mga kababaihan na may access sa education and sa training. So, sa tulong ng Magna Carta of Women ay mayroong mga educational opportunities kung saan yun nga binibigyan ng equal access sa edukasyon yung mga kababaihan, yung mga girls and women, including training, no, technical man yan or mapa-vocational na mga fields. And yun nga, another GAD-related law natin dito is yung Republic Act number 10647 or yung Open Distance Learning Act. So ito po yung pag-expand, no, ng educational access para sa mga kababaihan na hindi nakaka-attend na physically, no, sa mga school or formal institutions due to family obligation, since yun nga parang meron pa rin tayong gender stereotype na yung mga kababaihan kailangan nasa bahay lang. So ito yung mga law na maaring makatulong sa kanila. And next naman is yung elimination of gender-based violence in educational institutions. So nabanggit din natin sa ating previous episode under Safe Spaces Act na public spaces or public space din yung mga learning institution, educational institution, yung mga school, universities na kailangan din mag-implement din sila ng mga programs, yun nga, yung Safe Spaces Act, para malabanan yung violence o anumang discrimination based sa gender ng tao na yon within that educational setting. And yun nga din, pasok pa rin dito yung RA number 7877 or yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995. And another salient feature naman is yung Women with Special Needs. So noong celebration or observation nga din natin ng National Women's Month ay in-observe din natin yung Women with Disabilities Day. So para din po sa kaalaman ng lahat, no, sa ating mga nakasubaybay on air and online, ay meron po tayong support for marginalized women. So under RA number 7277 ay meron pong Magna Carta for disabled person. So ayan, and additionally is yung Republic Act number 8371 sa indigenous peoples naman. So meron pong Indigenous Peoples Rights Act of 1997. And yun, yung non-discrimination ay minamandate nito yung mga women from different social groups, including yung mga rural women natin, no, yung mga migrant workers, indigenous women, na mabigyan pa rin sila ng services na nakakater or makikater yung kanilang specific needs. Ayan. Ayan, to continue, pang number 9 natin dito is yung mechanisms for implementation. So, meron tayong mga national and local gender equality plans na nire-require tayo na magkaroon ng mga gender-responsive development plans and policies at the national and local levels para nga masigurado na yung gender equality ay mainstream sa lahat ng area ng ating gobyerno. So, kasama na nga din dito, meron tayong tinatawag na Gender and Development Budget. Ito yung mga local and national government units na nire-require tayo na magkaroon ng at least 5% allocation or 5% na ating budget to allocate for gender and development initiatives. So, nakapaloob nga din dito yung sa Joint Circular number 2012-01. Ito na nga yung GAD budget policy na joint issued by NEDA and PCW. So, next naman natin, meron tayong National Commission on Women or sa ngayong, ngayong modern times ay PCW na nga sila, Philippine Commission on Women. So, sila yung central body na responsible sa pag-monitor ngayon ng implementation ng Magna Carta of Women and syempre nga sa iba't ibang mga government agencies.
So, pang-10 ay yung protection of indigenous women's rights. So, kapaloob dito yung cultural rights na ina-acknowledge nga natin yung unique challenges ng mga kababaihan na part ng indigenous community, no? And then yung promotion ng ating indigenous knowledge, kung saan ina-emphasize natin dito na ma-preserve and ma-promote pa yung mga traditional knowledge ng mga indigenous women. And then at the same time, ini-ensure natin na meron din silang access sa modern services and opportunities. Yan nga nabanggit ni Alagad Noel. Under din dito is yung Republic Act 8371 or yung Indigenous People's Rights of 1997. Ayan. Ayan. So, in addition, no, sa mga 10 salient features na yun, meron na lang tayo natitirang 2. So, ayun po, sa kabuuan, no, meron tayong 12 na salient features ng Magna Carta of Women. And isa na nga din dito sa 12 po na ito, yung sexual and reproductive rights. So, dapat din, or ina-ensure ng Magna Carta of Women 9710 na dapat may access din yung mga kababaihan sa maternal health services. So, equal access or access to quality maternal care and facilities. So, yun nga din yung kasama pa rin dito, no, yung breastfeeding or lactation stations. And under this salient feature is yung sexual rights and protection din na kailangan meron ding provision ng legal standards or legal safeguards para sa mga sexual rights ng kababaihan na magpo-protect din sa kanila laban sa mga pang-aabuso, sa mga panghaharas, at yun nga yung exploitation. And under nga ng salient features na ito is yung additionally yung RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 or ay na mas kilala natin sa acronym na VAUSI, Anti-Violence Against Women and Children, na yan naman po ay ino-observe natin tuwing November 25 to December 12. So, yung 18-day campaign to end violence against women. And lastly is yung public awareness and advocacy. So, dito na nga pumapasok yung ba't ba natin to ginagawa? Ba't ba natin to pinag-uusapan sa Wanna Know? So, yun, public awareness. And yun nga, since kami po ay mga alagad ng gender and development, at ito po ay aming advokasya na ipalaganap itong mga usapin tungkol sa gender and development, yun nga, for public awareness. So, para ma-establish yung educational and advocacy programs na magre-raise ng awareness nga about gender equality, mga karapatan ng mga kababaihan, and hindi lang mga kababaihan, syempre regardless of gender po yan. And yun nga din yung kahalagahan ng pag-empower ng mga kababaihan across different sectors of society. Yun nga, nabanggit natin yung mga indigenous peoples, mga disabled, persons with disabilities. Yes, yan. So, yun po yung 12 na salient features ng Magna Carta of Women o yung RA 9710. So, yun nga, in summary, itong Magna Carta of Women or RA 9710 ay naglalayon nga na ma-eliminate or matanggal talaga yung gender-based discrimination and then masigurado na meron tayong equal opportunities para sa mga kababaihan at maprotektuhan yung kanilang mga karapatan sa lahat ng aspeto ng buhay, kabilang na nga dyan yung political, social, economic, and cultural. So, itong MCW ay nagsaserve siya bilang comprehensive framework natin for empowering women and achieving gender equality dito sa Pilipinas. And kung syempre ang dami nating pinag-usapan na mga law, and yun nga din siguro tanungin na lang natin yung mga nakasubaybay na sa ating live or yung mga nakikinig on air and online. Ayan. So sa mga Karadyo Agri po natin na sumubaybay mula simula sa usapin natin ngayong umaga. So kung may natandaan po kayo na Republic Act, so ayan, pwede nyo pong i-comment sa ating comment section. Pwede nyo pong i-share kung ano yung mga natutunan nyo sa episode namin na ito. Kasi sobrang dami nating nabanggit na Republic Act. So, ayun and we hope na may napulot or may natandaan yung mga Karadyo Agri natin sa mga pinag-usapan natin ngayong umaga na ito. And ayun, you can comment po sa ating comment section. And
Kung may mga gusto pa po kayong malaman, mga iba pang impormasyon o kaalaman tungkol sa RA 9710, since malapit na po tayo magtapos, you can visit the PCW Gender and Development Library, where you can download yung mga reading materials about MCW or Magna Carta of Women, as well as yung mga Republic Act na na-discuss natin kanina. So andun yung mga specific act or mga specific God-related law na ito na pwede nilang basahin. So para mas lumawak pa yung kanilang mga kaalaman dun sa mga napag-usapan natin kanina. And again, muling paalala po na kami po ay hindi legal or medical experts, at ang mga napag-usapan po sa programang ito ay batay lamang sa mga pampublikong impormasyon at layuning makapagbigay kaalaman. So sa mga sumubaybay on air and online, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga. At ito na nga po natatapos ang ating usapan tungkol sa National Breastfeeding Awareness Month and Magna Carta of Women or RA 9710. So kung kayo po ay may mga katanungan pa o suggestion, you can send us a message sa aming official Facebook page, Radyo Agi 90.1 Filmec, o kaya naman sa aming Filmec God Office official Facebook page. And again, if you missed one of our episodes, you can watch the replays on our YouTube channel at Radyo Agi 90.1 FM Filmec. For more gender and development updates, visit our official website, god.filmec.gov.ph. Muli, kami po ang mga alagad ng gender and development. Ito ang programang Wanna Know, Your Weekly Dose of Gender Power. And abangan niyo po kami sa aming next episode dito pa rin sa ating himpilan, Radyo Agi 90.1 Filmec, kasaganaan para sa bayan.